Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa mabisang komunikasyon sa kontekstong interpersonal. Sa pagkakataong ito, ang tatalakayin natin ay ang aralin bilang dalawa, pagpapahayag ng saloobin at papuri ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba. Saloobin. Ang saloobin ay tumutukoy sa opinyon, pananaw, ideya o reaksyon ng isang tao tungkol sa isang paksa, sitwasyon o pangyayari. Halimbawa, sa aking palagay, mas magiging maayos ang proyekto kung maghahati-hati tayo ng gawain. Naniniwala ako na mahalaga ang pagtutulungan upang makamit ang tagumpay. Tandaan natin, may karapatan ang bawat isa na magpahayag ng sariling saloobin. Hindi lahat ng tao ay magkakapareho ng opinyon, kaya dapat igalang ang pananaw ng iba kahit hindi tayo sumasang-ayon. Ano naman ang papuri? Ang papuri ay pagkilala at pagpapahalaga sa mabuting katangian, gawa, kakayahan o tagumpay ng isang tao. Halimbawa, napakahusay ng iyong presentasyon. Humahanga ko sa iyong sipag sa pag-aaral. Alam mo ba na mahalaga ang papuri? Kasi nagpapalakas ito ng loob. Pinatataas nito ang tiwala sa sarili ng isang tao. Nagbibigay din ito ng inspirasyon upang patuloy niyang gawin ang isang mabuting bagay. At pinabubuti nito ang samahan ng mga tao. Bago magsalita, tanungin ang sarili, totoo ba ang aking sasabihin? Magalang bang paraan ng aking pagsasabi? Makatutulong ba ito sa aking kausap? Sapagkat ang pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba ay nangangahulugang iniisip natin kung paano maapektuhan ng ating mga salita at kilos ang ibang tao. Empatya. Ang kakayahang maunawaan at maramdaman ang damdamin, karanasan o sitwasyon ng ibang tao na para bang ikaw ang nasa kanilang kalagayan. Kung may kaklaseng nalulungkot dahil bumagsak siya sa pagsusulit, huwag mo sabihing kasalanan mo yan dahil hindi ka nag-aaral. Sa halip, nauunawaan ko kung bakit ka nalulungkot. Mahirap talaga yon, pero may pagkakataon ka pang bumawi. Tignan natin ang pagkakaiba ng empatsya sa simpatsya. Simpatsya, nakalulungkot naman ang nangyari sa iyo. Empatsya, nauunawaan ko kung gaano ito kahirap para sa iyo. Sa empatsya, hindi lamang ito pakikiramay, kundi pagsisikap na maunawaan kung ano ang tunay na nararanasan ng iba. Bakit nga ba mahalaga ang empatsya? Una, nakapagpapalalim ito ng pag-unawa sa kapwa. Ikalawa, nakatutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ikatlo, nagpapakita ito ng paggalang at malasakit. At panghuli, nagpapabuti ito ng pakikipagkomunikasyon at pakikipagkapwa-tao. Sa mabisang komunikasyon, ang empatsya ay mahalaga sa pagpapahayag ng saloobin at papuri dahil tinutulungan tayo nitong piliin ang mga salitang hindi nakasasakit at nagbibigay daan sa mas maayos at makataong pakikipag-usap. Sa pamamagitan ng empatsya, naipahayag natin ang ating mga saloobin ng may paggalang at pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba. Tunghayan natin ang mga halimbawang ito. Hindi angkop. Mali ang ginawa mo. Angkop, sa aking palagay, maaari pa itong mapabuti sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga detalye. Sunod na halimbawa, hindi angkop. Walang kwenta ang ideya mo. Angkop, meron akong ibang mungkahi na maaari rin nating isaalang-alang. Isa pang halimbawa, hindi angkop. Hindi kita gusto sa grupo? Angkop, mas magiging maayos siguro ang ating pagtutulungan kung mas malinaw nating paghahatian ang mga gawain. Tunghayan naman natin ang halimbawa ng pagbibigay ng papuri. Hindi angkop. Ayos! Angkop, napakahusay ng iyong pag-uulat dahil malinaw at organisado ang iyong pagpapaliwanag. Isa pang halimbawa, hindi angkop. Ang galing mo! Mas mabisa,
Humahanga ako sa iyong tiyaga at dedikasyon sa paggawa ng proyekto. Napansin mo ba ang mga sagot natin kanina na angkop at mabisa? Taglay nito ang katangian ng isang mabuting papuri. Dapat ito ay tapat, magalang, tiyak o espesipiko, at nakapagpapasaya at nakapagpapalakas ng loob. Bago tayo tuluyang matapos, bago magsalita, tandaan mo ang acronym na TAM. T, totoo ba? A, angkop ba? M, magalang ba? Yan ang mga dapat nating tandaan bago tayo magsalita. Sa pakikipagkomunikasyon, mahalagang isaalang-alang natin ang damdamin ng iba sa pamamagitan ng paggamit ng magagalang na salita, pagpapakita ng simpatsya o empatsya, at paggalang sa kanilang opinyon at kalagayan. Sa ganitong paraan, nagiging mabisa, makatao, at responsableng tagapaghatid tayo ng mensahe. Narito ang mga sanggunian na ating ginamit para sa ating video lesson para sa Aralin bilang 2. Salamat sa pakikinig.